Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa Tatay Steel Chess 2024 at ang titingnan nating laro ngayon ay yung laban sa pagitan na Super Grandmasters Parham Magshudlu and Super Grandmaster Max Warmerdam. So ito po nangyari sa round number 9 ng tournament. At sa tingin ko ito ang possible na best game sa tournament. Kaya ito ang napili natin. So hopefully ito po ma-enjoy nyo and sana meron tayong matutunan. So punta po tayo sa ating game. Dito white si GM Magshudlu and black si GM Warmerdam. So ito po nag-start with D4, D5, C4, E6, Knight C3, and then C5. Ayan. So ito makikita natin pawn sacrifice ang opening ni Super GM Warmerdam. So pagka-capture, kinapture yung gitna. Queen takes D4 and then Knight C6. So may atake sa queen. Umatras muna. Queen D1. And then pagka-capture, Queen takes D5. Pawn sacrifice. So actually, kaya po ito maganda na game. Kasi sila yung medyo mababa yung rating. Pagka mababa po yung rating, medyo kakaiba ang mga opening na pinipili. So ito, pawn sacrifice kagad. Hindi kaya pagka sila Wesley So, puro Berlin tayo, puro exchange para mabilis matabla dito. Sabugan kagad. So Queen C7, Knight F3, Knight F6. Mapapansin nyo yung Queen, no? Ilang beses na po yan gumalaw. Pa Queen D3, Bishop E6. Pawn sacrifice para sa mabilis na development. Yan po ang pinaglalaban dyan ng black. Ayan, so nag E3, A6, depensa lang muna sa B5 square, and ngayon pagka Knight G5, ito actually yung medyo medyo mali. So mas maganda siguro develop lang Bishop E2 para makapag-castling kaagad. King safety muna ang gagawin ng white, no? So pagka Rook D8, pwede siyang umatras with Queen B1 and dito makakapag-castling na po. Medyo mas safety yung king. At least hindi mamamate sa gitna. So ibalik po natin. Kaso nag-Knight G5 medyo aggressive. Gusto atakihin yung bishop, no? Kahit yung king niya nasa gitna pa. So dito kung counterplay, nag-Knight B4, atake sa Queen, Queen B1, and pagka Bishop C4, ito na ang crucial position. Kailangan paalisin na itong knight. Kasi yan medyo malakas na yan dyan. With A3. Ito ang kailangan gawin. Para atake lang muna dito, mapapa-atras po yung knight ng black. So pagka kumain sa F1, dito Rook takes F1 ang gagawin. Ayan, para mapapa-atras na yung knight. Pagka umatras, at least kahit papano, medyo safety yung puti. Kung ibalik po natin, pagka nag-king takes ka kasi, ito sana yung medyo mas okay. Kaso merong Queen C4 check. Tapos pag King G1 mo, merong Rook D8. Threatening checkmate dito. So pagka kumapture sa B4, kakainin yung C3, mati ka bigla sa D1. So kaya kailangan po yung Rook takes F1. Ayan. Kaso dito, hindi po nag-A3 Nag-Knight E4. Pagka Knight E4, question mark ang binigay dahil merong malakas na castling. Pagka castling, ayan na po, umaatake na lahat ng pyesa ng black. Yung king nasa gitna, medyo under fire. Ayan. So pagka capture, Bishop takes C4, Queen takes C4, makikita natin malakas na po yung threat with the Knight D3 check. Kaya ang ginawa dito, nag-Queen E4 lang. Binigay na ang exchange. So nagpa-quality down na dito. Capture, check, king, nag F5 pala muna. Atras yung knight G3 and then Knight C2 check. Ayan, quality down ang nangyari. Kasi itong knight, makukulong naman po yan, mababawi. With Bishop D2. Ayan, so pagka Bishop D2, nag-Bishop G7, brilliancy ang binigay. Hindi ko alam bakit Siguro yan ang only move para maintain ng advantage kasi pagka umatras yung knight, of course mapipin po yan
sa king. So liliit yung lamang kasi kahit quality down, basag naman ang pawn structure tapos lamang pa ng isang pawn. So nag bishop g7, rook takes a1, and ngayon nag f4 muna. So binasag ang pawn structure ng white. Take note, pag kumain ka kasi merong bishop takes b2, rook b1, and then rook h e8 check. So ma-under fire yung king sa gitna. Talagang atakihin ng mga rooks, no? So dito, nag knight f4 lang muna. Bishop takes b2, rook b1, bishop a3, and then nag e takes f4, rook h e8 check, bishop e3. So nauwi tayo sa endgame kung saan quality down ang white pero lamang ng isang pawn ang puti, no? So bishop f8 para kontrolado ang knight, hindi makapasok. Ngayon sa endgame, kailangan dyan mabilis kang mag-push ng pass pawn. So pass pawn kagad, g4, b5, racing kagad silang dalawa. King f3. Take note, ang threat kasi mag-rook e4 and then magro-rook a4. So pagka halimbawa mag h4 ka dyan, rook e4, pagka nag h5, rook a4, aatakihin kagad itong pawn sa gilid. So yan, sinubukan na pigilan with the king f3, kaso itong rook naman ang pumasok. Nag-rook d3 and knight g3. Ito magandang paikot ang ginawa ng white, no? Pagka rook a3, knight e4, pagka capture, knight f6. So fork ang rook and yung pawn, no? Pagka umiwas ang rook, although yan po ang parang sabi pa nung engine, no? Talagang iwas muna yung rook para maintain ang quality up. Kakainin kasi dito sa gilid, tapos magkakaroon ng pass pawn. Ang bilis po niyan pagka nakapush yan, dire-diretso yan kasi parang walang pipigil, no? Hindi kaya itong pass pawn dito, may rook na nakatutok. Ayan. So dito ang nangyari, na force pong ibigay ang quality, sinole, para depensado ang pawn. So dito parang lamang pa rin naman ang black kasi meron siyang dalawang pass pawn sa gilid, no? So knight d5, king b7, rook c1, bishop d6, and then pass pawn e4. Racing na po kasi ang labanan dito sa mga endgame. So kailangan yung pass pawn mo, i-push mo nang i-push kagad yan. So rook h3 check, king e2, h6 para stopping siguro yung mga g5 ideas. And ngayon nag e5, bishop b8. So makikita natin actually bumalik na po, almost equal na ang bigay ng engine evaluation, kaso na blunder po ng na-blunder ang white, no? So nag rook d1, a5, rook a1, blunder na naman, a4, and then saka lang nag rook b1. So mapapansin natin, pinigil yung pass pawn, kaso naka-push na yan ng dalawa. So naka-advance na ng dalawa eh. Nabigyan ng free tempo yung black. So instead of rook d1, dapat rook b1 na kagad para kontrolado, kahit po papano hindi nakapag-push yung mga passed pawns, ano. Kaso yun na nga, rook d1 binigyan ng tempo. Talaga mahirap po maglaro sa endgame, ano. King c6, check, king d5, king d2, and ngayon nag rook h4, trinet ang pawn. So nang knight d5, rook c1, ang threat po niyan, mag rook c8 and then checkmate sa a8. So pag kumain ka, magro-rook c8 yan. Ayan, tapos ka-counter, siguro mag-rook a8 o baka rook a7, may counter dito. Pagka iwas ng bishop, ka-capture sa f7, meron ng dalawang passed pawn. So magiging racing talaga ang bakbakan. Kaya ang ginawa dito, rook h2 lang muna. Hindi na pinag-interesan yung pawn, ano? King d3 and then a3, racing na kagad. So sa unang tingin, talaga mauuna po yung mga passed pawn ng itim kasi
Yung sa puti, meron pa nakaharang na pawn, ano? Meron pa nakaharang sa F7 eh. So, Rook C8, Bishop A7, Rook C7, check, Bishop F2, and then kumapture. So, dito, kapag ka nag-A2 ka kagad, may Rook F8. Tapos, ka-counterplay, mamatihin ka sa likod, no? Kahit maka-queen ka dyan, matchas ka naman. So, yan po, pinigil lang muna. Nag-Bishop C5 para kontrolado dito, kontrolado dito. So itong passed pawn almost hindi na po mapigil. So Rook C7 only move. A2 good move. Of course hindi pwedeng capturein. Mag-queen yung passed pawn. So ang ginawa Rook C8 and then King A4, brilliancy. Brilliancy. And ngayon nag E6. So once again, hindi po maka-queen yan kasi merong check sa A8. So dito meron dalawang ways para maka-queen ang black, ano. So pwedeng mag-Rook A3 at yan po ang ginawa sa laro. Blunder ang binigay. Ang tamang tira is Bishop A3. Tapos dito po pagka nag-push ulit, ka-capturein lang. Pagka kumapture, capture, King B3, Rook A3 ang tira, tapos Rook C1. Ito ang paraan para manalo. Kasi ang ending po, quality down, tas may passed pawn na isa. Ayan. Although, siguro mahirap makita kasi wala ng oras. Ang ginawa, nag-Rook A3. So pagka Rook A3, blunder pala yan kasi kinain lang. And then pagka Queen, nag E7, ito po hindi ko expect kasi pinapanood ko ito live. Sabi ko, isang buong Queen. Ang kapalit, Knight at saka passed pawn, hindi pala ito mapigil. Ayan pala, ipapakita ko sa inyo yung mga linya, ano. Kaya kailangan mag-perpetual check na po yung black dito. So halimbawa, mag Queen E1 check ka. Ayan. King F5. Pagka nag Rook D3 ka, no, para matamaan yung knight, sa unang tingin hindi makakapag Queen. Kasi hindi ka na makapag Rook C8, no, bitin yung knight. Yung pala, checkin lang dito. Pagka check, King B4, merong Rook E5. Makikita nyo, talo na po ang bigayan ng engine kasi unstoppable na yung pawn, hindi na makapush. Ayan. So kapag naman nag King A5, merong check, King B4, tapos Knight E5, ganoon na naman, hindi na naman mapigil yung pawn sa E7, mag-queen. So ang hirap pala ng posisyon dito ng itim. So ang binibigay ng engine, Queen B1, King E5, Rook D3, Rook C8, capture, and then check. Siguro mape-perpetual check na lang ho ito. Mauuwi po sa tabla kasi hindi na ma-stop yung pass pawn, no? Nakatutok na yung king. So pwedeng balikan na lang dito, mauuwi na sa tabla yung laro. Ayan. So yan na po ang best. So hindi halata, no, nauna ka man mag-queen, isang buong queen para ang kapalit knight at saka pawn, talaga mahiwaga po ang chess. Ayan, so ang tinira kasi Queen H8, double question mark, at dito pagka Rook C8, iyakan time, natirahan pa ng brilliancy sa last minute, no? Pagka brilliancy, of course pag kinain po yan, merong fork, tapos ito hindi na mapigil. Ayan ang mangyayari dyan. So halimbawa King A5, capture, Rook A1, pwedeng mag F5 na lang dito, mauuna na po itong passed pawn. So hindi na mapipigilan yan. Talo pa bigla ang black, no? So na Queen H7 check, F5, dito hindi na mapigil yung passed pawn. So biglang naka-queen pa bigla ang puti. So halimbawa mag Rook A1 ka dyan, useless kasi pwede nang i-queen yan.
Tapos pagka rook e1 check, knight e3, of course talo pa ang black. So dito nag-rook g3, and then pagka queen, rook takes g4, king e5, dito nag-resign pa ang itim. So very heartbreaking ang nangyari dito kay Grandmaster Max Warmerdam. Siya nakauna mga queen. Hindi po talaga aasahan, no, na yung knight at saka pawn hindi pala mapipigilan yung pag-queen nun. Ayan, so nanonood ako niyan live kagabi. Sabi ko, nang-equalize pa, hindi pala mapigilan, hindi po mahalata talaga. Kahit, of course, kahit yung Super GM, hindi niya napansin. Hindi niya pala mapigil yung pawn sa e7. So ayan po ang ating game for the day. At hopefully na-enjoy nyo, no? Parang puzzle yung nangyari dito. Tignan natin ang current standings out of round number 9. So of course, number 1, Abdusatorov, Giri, Gukesh, and Pragi with 5.5. Tapos sumusunod, Wei, Vidit, Firouzja. Actually si Firouzja natalo na naman kasi tumira po ng pabalagbag ulit. So maganda po yan i-analyze. I-analyze ko actually. Siguro mamaya si Firouzja. And si Nepo 4.5, Ding Liren with 4 points. Tapos si Warmerdam with 4 points. And the rest 3.5 and 3 points. So yan lang po ang ating game for today. Hopefully na-enjoy nyo po itong game na ito. At kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.